Suklo ng biyaya.
rose from very far. So rise with me, our worship, rise upon our praise and that's all you reign. Know the sleep, your glory, know us not your way. Oh, hallelujah! Know the glory of your presence. We are thankful. We are thankful. Give you reverence. Give you reverence. So come down from your rest and be blessed by your praise as we glory Hallelujah! in your embrace. At your presence now fills this place. Hallelujah! 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, Lord God. Dahil marami man, Panginoon, ang mga bagay na nais gawin ng kaaway upang madlangan ang iyong gawain sa umagang ito. Ngunit hindi siya nagtagumpay, Lord God. Amen. Ikaw pa rin ang nanakit, Panginoon. Ang kalooban mo pa rin ang nanaig, Lord God. At narito kami para ipagamit, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo bilang mga buhay na hain, Lord God. Nakalugdan mo naman, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo sa umagang ito, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na maging isang masamyong bango ito, Lord God, sa iyong ilong at magdulot ng ngiti sa iyong mga labi, Panginoon. At sa pamagitan nito, Lord God, naway makalapit po kami ng buong layan. Makakatok, Panginoon, sa iyong dambana at magsabi, Panginoon, tulungan mo kami sa lahat ng dako ng aming buhay. Ikaw pang maghari. At hayaan mo, Diyos, Lord God, na maganap sa amin ang sinabi mo, Panginoon, na kami ay mapagtagumpay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tunay, Lord God, na napakabuti mo sa amin. Tunay, Lord God, na hindi ka nagsasawa na igawad, Panginoon. Ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Tunay, Lord God, na kami po, Diyos, kung minsan, Lord God, ay nagkakabog ng aming mga dibdib at nagsasabing, di kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong biyaya at awa, Lord God, ngunit nariyan ka palagi, Lord God, na hindi nagsasawa. Nayakapin mo kami sa panahon, Lord God, na nangangailangan po kami ng pagsuyo, Lord God, hallelujah, ng pag-aliw. Nariyan ka, Lord God, hallelujah, di mo kami pinapabayaan. Kaya mo sa umagang ito, Lord God, minsan pa ang aming puso at diwa, Lord God, hallelujah, ay maiukol namin sa iyo, Panginoon. Kaya mo ang iyong mga salita, Lord God, ay minsan pa makapasok sa aming mga puso, Panginoon. Buksan mo ang aming mga pangunawa, Lord God, so that we could appreciate your word, Lord God. Bakit kami narito? Bakit po kami nag-aaral ng iyong salita? Bakit po kami nakikinig ng pangangaral? Pinupuri ka namin, Lord God. Hayaan mo na ikaw, ang Diyos sa lugar na ito, ikaw, Lord God, ang dala-dala dito sa aming mga puso, ikaw ang nakaupo. Sa trono ng aming mga puso, ikaw ang nagahari sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa umagang ito. Hayaan mo, Lord God, na mabuksan ang durungawan ng langit, makadampot po kami ng espiritu naman na makakalit po ng aming mga kaluluwa. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samadalain lahat ng bagal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Hallelujah. At praise God.
Ay, okay ka sa phone. Okay ka sa phone. Talay tayo doon sa Luke chapter 16. Chapter 16, verse 20. Yung mayaman at si Lazarus. Nasa kanto. Naroon na po tayo. Natin pong basahin. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. And he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto them, If they hear not Moses and the prophets, neither will they persuaded. The one rose from the dead. Tayo po'y muling manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa na kami kumakatok sa inampan at nagsasabi ng kami mga taong nangangailangan. Nangangailangan po kami, Lord God, ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Nangangailangan po kami na lumakas po kami. Dahil po sa napakarami, Panginoon, nagawa ng kaaway. At alam namin, pinapaitulutan mo lamang ito. Ngunit nawa, Lord God, para magagawa sila sa amin, hinihiling din po namin, Panginoon, na sa gitna nito'y patatapin mo kami. Pag kami nanghihina ng Lord God, dahil tila bagay hindi na namin makayanan, saluhin mo kami upang makapagpatuloy po kami at may pagmalaki mo kami, Panginoon, na kami na mga anak mo. Matatag, pinatatag ng iyong salita at kami po'y tumatag dahil sa iyong dakilang pagmamahal. Sa pangalan po ng Panginoon First Jesus, sa pong naming sa udalay, lahat ng balang muli magsabi ng Amen at Amen. Palagpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! At maaari na po tayong makaupo. Mga kapatid, tuturo ko ngayon, kaya ako yung computer dito. So, huwag kayo mag-expect na mag-preach ano, hindi po ako mag-preach. Ang tatalagayin natin sa mga nito mga kapatid ay tungkol doon sa intermittent state. May binigay sa inyo mga kapapel, kasi pag ilalagay natin dito, hindi makikita. Yan nga lang, maliit na halos hindi na mabasa. So, from there, sundan lang ninyo ako, tinagalog natin para maunawaan ng lahat. Ano ba gagawin natin sa umagang ito, mga kapatid? Ang gagawin natin sa umagang ito ay titignan natin yung intermittent state o yung pansamantalang lugar na kalalagyan ng kaluluwa pagkatapos mamatay ang tao ng iba't ibang pananampalataya. More on the major doctrines, major branch, mga kapatid, ang kinuha natin kasi kung kukunin natin lahat, napakarami nun. So kumuha lang tayo major, yung evangelical sa reform, mga 40% yan ang bumubuo doon sa kabuuan ng born-again Christian, mga kapatid, sa buong mundo. So yun ang kinuha natin. Katapos gumawa din tayo nung hindi naniniwala
na conscious yung tao pag siya ay namatay. Conscious yung kaluluwa. So, titignan natin yung conscious at yung hindi conscious. Titignan din natin yung kalalagyan, mga kapatid, ng mga foolish virgins, bride, mga kapatid, sa souls under the altar, kasi wala namang binanggit si Brother Branham na lalo na yung foolish virgins na siya ay nasa ilalim ng altar. Actually, pati yung bride, pero ang basehan lang natin ay makikita natin mamaya. So, dyan sa hawak ninyo, makikita po ninyo dyan, mga kapatid, yung una na row column, makikita ninyo dyan yung nakalagay na iba't ibang paniniwala. Yung kalalagyan ng patay, kapalaran ng matuwid, kapalaran ng masama, at ano ang mangyayari sa kanya sa pagkabuhay ng maguli, mga kapatid. Dito sa pananampalatayang Katoliko, wala rin pala tayong adhikain na manira o ilagay ibaba, mga kapatid, ang tayo ng ibang pananampalataya, dahil hindi lang naman mga believers ang nanonood sa ating ina-upload na videos, mga kapatid. Actually, marami dyan Katoliko. So, inaano rin natin ito, mga kapatid. Nilalakad natin sa paraan na maunawaan nila yung stand natin, maunawaan nila yung stand nila, maunawaan nila yung stand ng iba, at nasa kanila na yon kung ano ang pipiliin nila. Ganon din tayo. Ganon din tayo. Ilalatag natin dito yung ating pananaw, yung tinuro sa atin ni Brother Branham. Titignan din natin yung pananaw ng iba, at titignan natin, mga kapatid, kung mapalad ka ba tayo na mayroon tayong propeta o hindi. Pag ating ikinukumpara yung aral nila sa aral natin. At ipag-pray natin kung kalooban ng Diyos, nawa yung aral natin makita nila na tama, mga kapatid. So, unahin natin ang Katoliko, mga kapatid. Sa Katoliko, pag namatay ang isang Katoliko, mga kapatid, papasok agad siya sa judgment. Kakaiba, no? Ang tawag nila sa judgment na yon ay particular judgment. So, i-judge ka ng Diyos kung saan ka pupunta, langit ba, impyerno o purgatorio. Kasi may purgatorio sila. Ang tawag nila doon, particular judgment. So, pag ikaw ay matuwid, papasukin ka ng Panginoon sa langit. Pag ikaw ay medyo may kulang pa, hindi mo pa naabot yung hinihingi ng Diyos na kabanalan o kasangkalan, mapupunta ka doon sa purgatorio para malinis ka pa doon. Ang paraan para malinis ka doon ay sa pamagitan ng panalangin ng buhay. So yung mga buhay, mananalangin sila. Ako, nung namatay yung nanay ko, kasi Katoliko sila, may sobre, prayer for the soul of the dead. So maglalagay ka doon, alam kong nilagay namin noon, 500. Ibibigay yun sa pare, para doon sa, pag nagbimisa yung pare, pagpipray yung kaluluwa, para makapunta sa langit. At kulang pa yun, kailangan yung mga mahal niya sa buhay, ipanalangin pa nila. Ng ilang, walang sukat yun. Ang nakakalam ng sukat yun, ang Diyos, para sa kanila. So tuloy-tuloy ka lang manalangin para masigurado na malilipat siya mula purgatorio, papunta ng langit. And of course, yung mga masasama talaga, pupunta sila sa impyerno. So, yun ay magaganap pa lang agad pagkatapos mamatay ang isang Katoliko. Pagkatapos, wala silang millennium, kaya napapansin nyo, meron silang spiritual millennium na gaganap na ngayon, nasa third millennium na yata sila. Napapansin nyo ba yun? Ang mga Katoliko. So, wala silang literal na millennium. Ang meron sa kanila, sa muling pagbabalik ni Kristo, general resurrection na agad. So, pabangunin na yung mga patay. Hindi kita nyo ba yan? Babangunin na ang mga patay, sila ay haharap na doon sa Great White Throne Judgment at hahatulan na sila. At ang gagawin lang, parang i-confirm lang kung ano yung ginawa doon sa particular judgment. Yung masama talaga pupunta na sa lawa ng apoy. Yun namang nasa purgatorio na umangat, ay syempre, makakasama na siya doon sa buhay na walang hanggan. Mabibigyan na siya ng buhay na walang hanggan. At yung matuwid, sa umpisa pa lang, papasok na siya sa buhay na walang hanggan. So yung kaluluwa at yung katawan, naniniwala sila na magsasalib ulit yun upang magkaroon sila ng maluwalhating katawan. Okay, so hanggang doon lang. Para sa
pag-unawa ng isang layman, yun ang pag high theology na, hindi na natin sakop yun. Pag ginamitan na ng mga eschatology ng Catholic, baka hindi na natin maabot. Pero yun yung simpleng pananaw, mga kapatid, ng Katoliko pagdating sa kamatayan, sa puputang kaluluwa na masama, sa puputang kaluluwa na mabuti, matuwid, at kung ano ang kahinatnan pagdating ng pangkalahatan, mga kapatid, na pagkabuhay maguli. So, isusunod naman natin, mga kapatid, ay malinaw ba yun? Kasi makinig kayo maigi dahil magtatanong ako pagkatapos ng gawain. Oh, para lang ako nagtuturo ngayon, kaya dapat madali nyo mo unawaan. I-break nyo ako. Kung may tanong kayo, kahit nagsasalita ko, i-break nyo ako. Kasi nagtuturo lang naman ako, pero nag-i-breaks. Pastor, hindi ako mo unawan, pwede pakilinaw ako. Para pag nagtanong na ako, malinaw na. Pero pwede rin kayo magtanong. It's either kayo magtanong pagkatapos ng gawain, o ako magtatanong. So marami naman tuturo time na. Okay, malinaw ba yung una? Napakalinaw yan, ano? Ngayon, ang pangalawa, pupunta na tayo mga kapatid doon sa kasi itong ating sa mga protestante naman, mga kapatid. So, kinuha natin yung evangelical at yung reformed Calvinist. Yung evangelicals, mga kapatid, mas marami ito isa doon sa reformed Calvinist, mga kapatid. So, anong pagkakaiba natin sa kanila? Ano ang kanilang doktrina? I mean, sa kanila, mga kapatid, meron silang milenyo. At pag namatay yung tao, pupunta rin siya, mga kapatid, either sa langit o sa impyerno. Ang namatay, mga kapatid, na pupunta sa impyerno at pupunta, mga kapatid, sa langit, sila ay may malay. Conscious sila. Tulad nung nasa Souls Under the Altar, mga kapatid, nakikita natin na sila umiiyak, nagkikipag-usap sa Panginoon. Sa mga ito, conscious din sila habang sila ay nandoon sa langit o nasa impyerno, katulad ng ating binasa na scripture, mga kapatid. Si Abraham nandoon at si Lazarus nandoon, mga kapatid, sa paradise, at yung mayaman na lalaki nandoon, mga kapatid, sa impyerno, pero conscious sila. Hindi sila tulog. Kasi yung iba, mga kapatid, na pananampalataya, makikita natin mamaya, in-interpret nila yung tulog as in tulog talaga. So, walang consciousness. As in tulog, magigising na lang sila doon sa general resurrection. Pero dito, di manay. So kung masama ka, pupunta ka sa impyerno. Kung ikaw ay matuwid, pupunta ka, mga kapatid, sa langit. Pagdating ng milenyo, mga kapatid, so, mag-aari si Kristo. Pagdating ng resurrection, mga kapatid, so naniniwala sila sa dalawa na resurrection. Tulad natin, naniniwala din tayo. Naniniwala sila na ang first resurrection ay rapture. Okay? At naniniwala sila na ang second resurrection ay Revelation 20. Kung saan lahat ay bubuhayin. Masama o mabuti, mayaman o lahat ng nasa ilalim ng dagat, lupa, iluluwayan upang maharap yan lahat sa white throne judgment, mga kapatid. Great white throne judgment. So, ano ang pagkakaiba nila doon sa reform? Ang pagkakaiba nila sa reform, mga kapatid, ang reform, wala silang milenyo. Sa milenyo nila ngayon, para silang Katoliko. Pero yung Katoliko kasi hindi minention. Nabasa ko lang minsan yung na nasa third millennium na daw ang mga Katoliko. Pero doon sa aking pagre-research, wala naman akong nakita na spiritual yung millennium nila. Pero itong mga reform, mga kapatid, spiritual yung millennium nila, nangyayari na, mga kapatid. At ang susunod, matapos kang mamatay, mapunta sa langit, mamatay, mapunta ka sa impyerno, ang susunod na ay general resurrection. Ganon din, conscious din sila pag sila ay nandoon sa impyerno, at conscious din sila pag ikaw ay nasa langit. O ganito yung teaching talaga. Walang heightened emotion. So yung mga nag-aalad maging teacher later on, observe carefully. Ganito ang way ng teaching talaga. Kaya hindi ko kayo magigising, pasensya na kayo. Kasi magiging monotonous talaga ako kasi nagtiteach ako. Pero ang punto kasi ng teaching, mga kapatid, ay mag-grasp mo yung tamang pangunawa. Hindi yung uudyukan kita na magsabi ng hallelujah. Hindi yun ang purpose ng teaching. Ang teaching, kahit hindi ka nag-hallelujah, basta naunawaan mo yung tinuturo. Yun ang mahalaga. Okay. Kaya huwag kayo nantokin kasi maantokin talaga kayo.
So yun ang Protestante, mga kapatid, at Evangelical Reform, mga kapatid. Napupunta naman tayo sa Eastern Orthodox. Ito naman, mga kapatid, yung pwedeng pabot yung salamin ko, naiwan ko. Medyo nag-ano na yung mata. Hindi nagagaw, tatlo din nakikita ko. Ang Eastern Orthodox, mga kapatid, at ang Katoliko ay dati isa yan. Sila, mga kapatid, ay naghiwalay noong 1054, but originally, West and East yan, mga kapatid. Alam naman natin ang istorya niyan, ang dalawa na yan. Naghiwalay sila dahil sa pagkakaiba ng doktrina. Pero nangyari lang yan noong 1054, mga kapatid. At pagkatapos niyan, during the Middle Ages, susumikap ang mga iba na magkasundo ulit sila. Pero unfortunately, hindi nangyari yon. Ang Russia ay Eastern Orthodox. Kaya makikita natin na si Putin, ewan ko kung nakita nyo na siya ay binautismuhan at nakita ko rin siya. Meron kasi silang tradisyon na ilulubog nila yung katawan nila sa makalamig na tubig. At pagka lubog nila ng kanilang katawan sa malamig na tubig, makukuros. Ginawa ni Putin na. Binubog niya yung katawan niya, mga kapatid. Nabigla nga ako nung una. Saan ko na lang nalaman na Eastern Orthodox pala ang pananampalataya ng Russia. At ang sentro nito, mga kapatid, ay Turkey, Istanbul. Kung paano ang Vatican, ang Katoliko ay Vatican. Ang pagkakaiba lang nila, ang prinsipyo nila ay all brothers. So walang mataas sa kanila. Hindi tulad sa Katoliko, meron silang papa. So yun ang pagkakaiba ng kanilang doktrina. Pero almost the same. Kasi syempre, parang sila, nagsama sila dati. Kaya pagdating doon sa hell and heaven, ganun din. Yung meron din silang hinatulan din agad. Mga kapatid, yung namatay, pupunta agad sa langit o kaya sa impyerno. Makakalasap ng unang lasap ng kaginhawaan o kaya mga kapatid, paghihirap. Pag ikaw ay nandoon, nakita natin yung mayaman na lalaki, mga kapatid, kanina, hirap na hirap siya. But that is not yet judgment. Mga kapatid, that is just hell. Tandaan po natin, ang impyerno ay itatapon sa lawa na apoy. Mga kapatid, yun ang end ng hell. Makikita din natin, mga kapatid, dito sa Eastern Orthodox, mga kapatid, na wala silang milinyong din. So yung mga namatay, pag binangon, sila ibabangunin doon sa General Resurrection at haharap na sila doon sa Great White Throne Judgment at sila ihahatulan na. Tulad ng Katoliko, kung ano yung unang naihatol sa kanila, mga kapatid, ay yun din ang tatanggapin na nila doon sa General Resurrection, mga kapatid. So ang susunod, okay ba tayo doon? Okay. Ang susunod naman, mga kapatid, ay sa atin. Ano ba yung sa atin, mga kapatid? Ang sa ating, mga kapatid, ay meron tayong tinatawag din intermediate state. Tinawag ito ni Brother Branham. Una-una, hindi ginamit yung terminology na intermediate state ni Brother Branham. Just paradise and hell. Yun lang. May yung namatay, mga kapatid na matuwid, right, pupunta sa paradise. At yung masama, pupunta sa hell, mga kapatid. Now, ito yung distinction natin sa ibang pananampalataya. Ang bride lang, tandaan po ninyo ito ang bride lang ang may word body. Susunod po natin. Ang word body is created by the word. Kaya nga kailangan bumalik tayo talaga sa salita. Kasi kung hindi tayo babalik, hindi tayo magiging salita, hindi tayo makakapasok sa tiyopani natin. Kasi yung tiyopani natin, created yan para lamang sa bride na naging salita ng Diyos. Yun ang distinction natin sa iba. Sa kanila kasi, all true believers. Hindi sila naniniwala na yung foolish virgins ligtas. So, ang distinction lang sa kanila, lost and saved. Kaya hindi nila makikita, mga kapatid, yung kalalagayan ng bride. Na yung kalalagayan ng bride, napakataas, in such a way, she will be formed into the Word of God. Paano siya mapuform into the Word of God? Kailangan
mga kapatid, mabuo sa kanya ang salita ng Diyos. At paano mabubuo sa kanya ang salita ng Diyos? Mabubuo yun sa pakikinig at pagtanggap ng salita ng Diyos. Pakikinggan niya, pag naunawaan niya, tatanggapin niya, at pag natanggap niya, ilalakad niya. Hindi mahito sa napakinggan mo lamang at naunawaan mo. It will not stop there. Makukumpleto yung cycle pag nailalakad mo na yung salita ng Diyos. So magiging tinatawag kang living word, buhay na salita, mga kapatid. At pag ikaw ay naging buhay na salita, mga kapatid, pag ikaw ay namatay, makakapasok ka doon sa Chopani body, sa Chopani word, na ginawa para lamang sa mga bride, mga brides. So, ano ba ang kalalagayan, mga kapatid, ng bride doon sa paradise? Kung titignan natin, sabi ni Brother Branham doon sa Beyond the Curtain of Time, mga kapatid, at may life story, nasabi rin niya to, mga kapatid, The Rejected King, nasabi rin niya ito, na nung inalaw siya ng Panginoon na makapasok doon sa kanyang theophany, mga kapatid, at napunta siya doon sa paradise, at nakita niya yung una niyang asawa, at nakita niya yung kanyang mga convert, siya iniyayakap, pero tawag sa kanya ay brother. Hindi siya tinawag na pastor, reverend, basta brother, my precious brother. At saka na lamang niyo naunawaan later on na kaya pala ganoon ang tawag sa kanya kasi doon wala na ang relasyon mag-asawa. Inalis na yung sex glands at ang turingan na lang pagdating doon sa langit ay magkakapatid. Okay? Kung paano dito binigyan tayo ng katuwang, ang mga babae, pagdating sa langit, ang tayo'y katuwang ni Kristo. Tayo'y babae at siyang ating asawa, mga kapatid. Nung tinanong ni Brother Branham, sabi niya, gusto ko makita si Kristo, sabi mga kapatid, nung kausap niya, hindi pa maaari, sabi niya, dahil siya nandoon sa taas. So, Jesus Christ, mga kapatid, is in another level, which is right, kung titignan natin ang banal na kasulatan, sabi ng Revelation 3:21, mga kapatid, ang mga mananumumpay ay pahintulutan ni Kristo na maupo kung saan siya nakupo at siya nakupo sa luklukan ng Ama. So, kung siya nakaupo sa luklukan ng Ama, wala siya doon sa paradise. Nandun siya sa 7th dimension. Kung siya nandun sa 7th dimension, mga kapatid, that will make paradise under the altar. Hindi man binanggit ni Brother Branham na ang paradise is under the altar, pero kung i-analyze mo, mga kapatid, carefully, simple analogy will tell you na yung paradise nasa ilalim ng 7th dimension kasi si Kristo ay nakaupo, mga kapatid, sa luklukan ng Ama, ang altar ng Diyos. Nasusundan po natin. So, makikita natin na ang bride ay nasa ilalim ng altar, pero sabi ni Brother Branham, ang kalalagay niya ay napakasaya. Punong-puno ng kagalakan at hindi mo maipaliwanag na kagalakan. Sobra, sabi niya. Sabi nga niya, nung siya napunta doon, ayaw niya nang bumalik. Diba, Brother Gay? Ayaw nang bumalik. Gusto niya manatili na siya doon sa lugar dahil doon sa nararamdaman niya, mga kapatid, nakagalakan. Pero mo yung, tayo ayaw natin mamatay. Siya ayaw nang bumalik. Di ba? Dahil sa sobrang kagalakan na nararamdaman niya doon sa lugar na yon, mga kapatid. Pero siya ay pinabalik, hindi mo pa oras, so bumalik siya. At mapapansin natin, sabi ni Brother Branham, ang paglalakbay, pag ikaw ay nasa Chopani, mga kapatid, you travel like a thought. Pag inisip mo, nandun ka na. Ganon kabilis. Kung sabi mo, gusto ko nasa USA, nandun ka na agad. Pero ilang oras ang biyahe sa USA. Di ba? Pero pag ikaw ay nasa Chopani mo, isipin mo lang, gusto ko nasa USA, nandun ka agad. Ganon ang kabilis, mga kapatid. Ang pag-travel mo, pag ikaw ay nasa Chopani mo. So, that would make, mga kapatid, paradise under the altar. Then, there's another group doon sa Revelation 6:9. Yung souls under the altar, mga kapatid, that they are crying. So, yung kalalagayan nila, hindi peaceful and joyful. Hindi mo pwedeng ihalo dyan sa bride at hindi mo rin masasabi na meron sila word body. Tandaan po natin, ang may word body lang, mga kapatid, ang bride. Sila lang yung binigyan, mga kapatid, ng Theophany ng Panginoon. So, ang kalalagayan nila, hindi kaaya-aya. Yung spirit nila ay spirit of vengeance. Gusto nilang magiganti. Hindi ganon yung espiritu o kalalagayan ng bride. Kaya, makikita natin, since under the altar sila, by simple analogy again, makikita natin na nandun sila sa under the altar, pero, di ba compartment? Kasi kung walang, hindi compartmentalize yan, maghahalo yung
experience nila. Hindi naman pwede. Hindi pwedeng maghali yung mga experiences nila habang nandun sila sa pansamantalang kalalagayan. Then, ang foolish virgins ay ligtas. Hindi mo siya pwedeng ilagay mga kapatid sa hell dahil ligtas siya. So, ang pwede mo lang paglagyan sa kanya, sa under the altar din, dahil lalo-lalo hindi siya pwede sa 7th dimension. So, nandun din siya, mga kapatid, sa under the altar. Kaya lang, iba yung kalalagayan niya dahil since hindi siya, mga kapatid, tandaan po natin ito, kahit yung foolish virgin, sulat mo silang chokanibali. Tayo lang ang yung chokanibali. Kung meron man silang katawan na spiritual, kasi tulad mga kapatid nung nakita ni Brother Branham sa Souls in Prison, nakita niya mga kapatid na meron din silang anyo. Tandaan po natin, nung nakita ni Brother Branham yung kanyang chopani, kamukha niya. Kamukha niya. Nung nakita ni Brother Branham yung mga nasa Souls in Prison, meron din silang anyo. So, hindi ka man mga kapatid pride, pero somehow, doon sa paliwanag ni Brother Branham, nabigyan din sila ng spiritual na katawan na may anyo rin. Now, there was a time, dinawag ni Brother Branham itong chopani. Their chopanis are bright. Doon sa Souls in Prison, makikita natin yan. 60s, kung di ako nagkakamali. But progressively, in 63 and in 1965, winalify ni Brother Branham yan na ang bride lang ang may chopani word, chopani body. Bagamat in 60s, sabi niya, nakita niya. Even below 60s, sabi niya, may anyo, yung mga, di ba, nung siya ay nagkaroon ng vision of hell, mga kapatid, nakita niya, may mga anyo, yung mga nandoon. At hindi ko muna ihanap. Simplify ng topic natin. Baka mapapaprint sa tayo. So, nandoon sa paradise ay souls under the altar, Budyo, mga kapatid, dahil sila mapagiganti. At nandun din ang bride, mga kapatid, in a very joyful, joyous, peaceful, mga kapatid, having a joyous, joyful experience. At yung foolish virgins, mga kapatid, nandun sila sa kalalagayan na naghihintay ng judgment. Kasi haharap sila sa judgment. Ang bride lang ang hindi. John 5:20 po, sabi doon, hindi na tayo papasok sa paghahatol. Kaya kung bride ka, mga kapatid, ito ay ang kinin mo. Sabi ng John 5:24, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, siya na dumidinig sa akin at tumatanggap sa nagsugo sa akin ay hindi na papasok sa paghahatol. See? So, kung ikaw yung nakikinig, bride lang kasi ang makikinig sa salita ng Diyos at tatanggapin ito ng buong buo. So, pag tinanggap mo ng buong buo ang salita ng Diyos, mga kapatid, ikaw ay bride. At kung ikaw ay bride, hindi ka na papasok sa paghahatol. Kundi ikaw ang hahatol kasama ni Kristo. Pero hindi lang tayo mamangkin ng ganito, na kalalagayan. So, yung masama, nandun siya sa impyerno, naghihirap siya, yun naman, kahilig-hilig. Pero hindi pa natin, kasi intermediate state lang naman. Pinapaliwanag lang natin kung ano ito. So, hindi pa natin ito mga kapatid na talakayin. At, meron tayong millennium, kaya meron tayong paghahari ni Kristo at ng mga banal. At pagkatapos ng paghahari ni Kristo at ng mga banal ay general resurrection. Armageddon, general resurrection. Doon sa general resurrection, mga kapatid, babangunin yung patay at sila'y hatulan, mabulit mga kapatid sa lawa na apoy. Pero yung bride, hindi po. Kung ano yung katawan na tinanggap mo sa rapture, yun na yung katawan na dadalhin mo sa magpasawalang hanggan, mga kapatid. Okay? Siguro hanggang doon lang muna ang ating i-discuss, mga kapatid. Then, punta naman tayo sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, mga kapatid, ang paniwala nila, kailangan nasa loob ka ng Iglesia ni Cristo. Kung wala ka ang kaligtasan lang ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Pag ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Cristo, wala kang kaligtasan. So, ang tingin nila sa atin, wala tayong kaligtasan. Maliban tayo maging kaalib nila, mga kapatid. Yun kasi yung pananaw nila, respetuhin natin yun, mga kapatid. At, pag wala silang millennium, pag sila ay namatay, tulog. Tulog, kasi tulog. Walang malay. So, tulog sila, nandun sila sa libingan, tulog. Walang activity. Tulog sila. Babangunin lamang sila, mga kapatid, pag sila ay hahatulan na, mga kapatid. Wala silang langit. Yung pupunta ng langit, wala. Basta pag namatay ka, nandun ka sa libingan. Nandun ka sa libingan, o kaya hahalo yung katawan mo sa lupa. Basta dito ka. Wala silang intermediate state, mga kapatid. At sila ipabangunin na lamang doon, mga kapatid, sa second resurrection o general resurrection. At hahatulan na, yung mga naging tapat ng mga mananampalataya ng INC, tatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Yung mga hindi naging tapat, sila ay hatulan na doon sa
lawa ng apoy, mga kapatid. So yun ang walang intermediate state, mga kapatid, ang INC. Pag namatay ka, pagising mo, mga kapatid, general resurrection na. Nakatulad ka. Hindi tulad sa atin, ikaw pag namatay ka, pag pigit mo ng mata mo, pag mulat ng mata mo, nandun ka na sa paradise. Because you travel like a thought. Sabi ni Brother Branham, pag pigit mo ng mata mo, pagbukas mo, nandun ka na. Nandun ka na sa paradise, pag ikaw ay namatay. What an assurance. Salamat. Ang susunod, mga kapatid, ay Seventh-day Adventist. Yung Seventh-day Adventist, mga kapatid, dati pinapanubunuhan niya ng isang Baptist preacher, si Miller. So, siguro ko ka ng Miller ay saman. Ngayon, sabi ni Miller, mga kapatid, pagdating ng 1844, nagkaroon ng rapture. So, winenta niya yun, gamit, mga kapatid, yung sinasabi sa niya. So, nakita niya na ang compute niya, magdarating ang Panginoon sa 1844. Unfortunately, hindi dumating noong 1844. So, nagkaroon ng great disappointment. Nawatak, mga kapatid, yung samahan. So, lumiit yung kanilang bilang. At yung dati na young people noon, na si Ellen White, mga kapatid, nag-umpisang binigyan siya ng vision ng Panginoon. At sa pamagitan ng mga vision na yun, na-guide niya ng tama yung Seventh-day Adventist group na natiiwan hanggang sa lumago ulit sila. Sabi niya, yung nangyari noong 1844, hindi rapture yun. Sabi niya, kundi pumasok sa pinakabanal na lugar ang Panginoong Kristo Jesus. Ngayon, bago natin papatuloy, tanungin ko kayo, bakit kaya dumating sa kalalagayan na may isang grupo ang tingin ay yung patay, walang malay, at meron namang isang grupo na ang tingin nila, ang patay ay may malay. So kaya, nung tinitignan ko maigi, bakit gano'n? Almost lahat ng Old Testament, ang tingin nila, mga kapatid, ay pag namatay ang isang tao, walang malay. Pero dito sa Souls under the Altar, tanda natin si Juan, dinala sa the Spirit of the Lord. Nasa kalalagayan siya ng spiritual, siya ay nasa langit. At nakita niya, buhay, yung mga patay. Ni malay. So, paano natin pagkakasunduin? Ganun palaging ginagawa natin. So, kung ikaw, ang pananaw mo ay nandito sa lupa, talagang ang tingin mo, yung patay. Wala nang activity. Nasusundan natin. Wala, patay ka na talaga. Nasa libingan ka. Ano ba ang activity mo? Wala na ka ng consciousness dahil nasa libingan ka na. Pero kung pananaw mo ay tulad ni Juan, nandun ka sa langit, makikita mo yung patay ay may malay. So, ganoon natin pwedeng ipagkasundo yung dalawang bagay. Those who are looking in the perspective of earthly vision, mga kapatid, ang makikita nila yung patay, tulog, walang malay. But those who are looking sa pamagitan ng perspective ni Juan, ang makikita nila, yung patay ay may consciousness. Kaya pag tinanong kayo ng ba't ganun ang tayo ninyo? Kasi ganun ang tingin ni Juan. Nung siya dinala sa Espiritu, nakita niya yung mga patay, buhay, may consciousness. Bakit kaya yung mga ibang pananampalataya tulad ng INC, ang tingin nila, may basihan naman sila, may scripture nila, sinasabi ng banal na kasulatan. Ba't ang tingin nila yung patay tulog, walang activity? Kasi pananaw nila, pananaw ng tao. Kung ano nakikita ng tao dito sa lupa, yun ang basihan nila. At yun ang basihan ng Old Testament. Kapatid, nasusunod natin. So, kinorek ni Ellen White, mga kapatid, yung katuruan ni Miller na isang Baptist, na noong 1844, instead na magkakaroon ng rapture pagdating ng Panginoon, pumasok pala si Kristo doon sa pinakabanal na lugar at gumagawa ng investigative judgment. At doon sa investigative judgment, natukoy niya na kung sino matuwid at sino yung hindi. Kaya pagdating ng millennium, pagdating ng second coming, dadalhin sa langit natin matuwid. At yung dinala sa langit na matuwid, sila naman nagsusunod kayo na gagawa ng investigative judgment. Sino naman ang tutukuyin nila yung masama? Nasa na yung masama naman ang tinutukoy nila, nag-iisa dito si Satanas. Sa millennium, 1,000 taon, nag-iisa siya. Nasusundan natin. Pagdating mga kapatid ng second resurrection, yung napatunayan ng mga matutuwid na masama, mabubulit sila. Kasi parang i-confirm lang nila Titistigo sila, testify sila ng judgment ng Diyos ay naman.
Kaya pag humarap sila doon, mga kapatid, sa White Throne Judgment, yung hatol ng Diyos na sila'y magulit sa lawang apoy ay ipapakitang tama dahil napatunayan ito ng mga matutuwid na nag-imbestiga sa talagang kasamaan ng mga nakatulad ng magulit sa apoy. So nakita nyo, ang unang investigative judgment, si Cristo Roma, tinukoy matuwid. Ang pangalawang investigative judgment, mga kapatid, ay sinakatuparan naman ito ng mga matutuwid. At ang tinukoy naman yung mga masasama na mabubulit sa dagatang apoy. At sila nandun mag-a-appear sila doon sa White Throne Judgment, nasa malwalating katawan na sila, at ang kanilang gagawin ng doon, mga kapatid, ay parang mga witness. Tama yung ginawa ng Diyos. Masusundan natin, kasi napatunayan namin yan. Inimbestigahan namin yan. Tama yung ginawa ng Diyos. Nasusundan natin. So yun ang wala silang intermediate. Ang pinaka parusa na nila, diretso na doon sa lawang apoy. Okay. So susunod, mga kapatid, malinaw tayo doon. Punta tayo sa Jehovah Witness, mga kapatid. Ang Jehovah Witness naman, ito na yun, yung selected 144. So magmula nung unang dumating ang Panginoon, mga kapatid, hanggang sa pangalawang pagdating niya, kasi wala rin silang intermediate state. Pag namatay, tulog din. Walang malay. Yung 144, mga kapatid, sineselect na yan. So, ano ang role nila? Mag-judge sila. Patulad din natin. Hindi sila dito sa lupa mag-judge. Mag-judge sila doon sa langit. So, sa millennium, lahat ng naabutan na buhay at lahat ng matuwid, yung matuwid, yun ang masaklap, Brother Leo. Ayun. Kasi matuwid ka na, bubuhayin ka pa doon sa millennium, kasi kailangan mo pang ma-perfect. Grabe perfection. Oh, grabe perfection nila. For 1,000 years, kailangan mape-perfect ka ng paggabay ng Jesus at ng 144,000 na gumagabay na nandun sila sa langit. Hindi sa lupa. Kung pagka telecommunicate nila yun. Paggabay nila at pagtuturo nila mula sa langit. So, for 1,000 years, yung matuwid, binuhay ulit. Yung naabutan na buhay, yung binuhay ulit, ang tawag nila doon ay great crowd. Yun yung great crowd ng chapter 7 ng Revelation, di ba? Yun ang tinukoy nilang great crowd. So yung binuhay na matuwid at yung naabutan na buhay, paghaharian at hatulan at gagabayan ng 144,000 na nandun sa langit kasama si Kristo. So for 1,000 years, tinuturuan, bilang matuwid ka na, Brother Leo. Yun ang medyo nahirapan akong unawain kasi matuwid ka na, kailangan mo pang ma-perfect for 1,000 years, umabot ka doon sa perfection. At ang pinakahuli, final na test mo, ay pag yung pinakawalan na si Satanas. Pag pinakawalan si Satanas at nadaya ka, then hindi ka ligtas. Ang sakit, ano, kasi matuwid ka na, dapat nasa langit ka na, ano. Tapos nadaya ka pa ni Satanas. Kawawa ka. Medyo hirap ako doon sa totoo lang, medyo hirap ako sa doktrina na yun. Gusto ko talaga sa atin. Kaya punta ka agad sa langit, yun, nandun ka na agad. Wala kang hirap-hirap. Ang paghihirap mo ngayon. Ngayon ang paghihirap mo dahil kailangan mo luminya sa salita ng Diyos. Pero for 1,000 years, kailangan maabot mo yung perfection na gusto ng Panginoon. Anong perfection? Hindi mo alam. Basta doon mo walang malalaman kasi tuturuan ka doon. For 1,000 years. Katapos, ang pinakamahirap yung madaya. Siyempre, mandarahay sa Satanas. Patuwid ka na, nadaya ka pa. Oo, grabe, di ba? For 1,000 years, na-perfect ka tapos nadaya ka pa. Ang hirap naman. Medyo hirap ako talaga. Hirap ako sa ganun. Di ba? Napakapalad natin, di ba? Ganda na sa atin. Ganda talaga na sa atin. Then, meron pa yung Christadelphians, mga kapatid. Wala rin silang intermediate state, mga kapatid. Ang patay, wala rin malay, mga kapatid. At yung tapat naman, bubuhay, mga kapatid, pagdating din ng general resurrection. So, meron tayong grupo na naniniwala ni malay. Isa tayo doon sa naniniwala ni patay ni malay. At meron namang grupo tulad ng INC na yung patay, pag namatay, wala talagang malay. At gigisingin na lang sila doon sa paghuhukom sa general resurrection. Kaya dadako na tayo sa tanungan. O kuya, sino may gusto magtanong? Gustong magtanong para malinawan pa. Diyan sa likuran, o dito sa gitna, o dito sa harapan. Sige, magtanong kayo. Kasi meron pa tayo... Anong oras na? Alas 11? Oh, meron pa tayo oras. Si Brother Leo. Natanong ko lang yung isang na IC.
bakit ang sabi nila, may karapatan lang daw na magpaliwanag sa kanil sa mga sugo. Ano pinagpasiyan nila mga pinagpasiyan? Hindi natin kasi saklaw yung kaisipan nila, pero meron sila kasing sugo na kinikilala. Kung paano tayo ay kinikilala rin na sugo, o nalipas si Brother Branham. Ang kinikilala nilang sugo, mga kapatid, ay si Felix Manalo. So yun yung una at nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Pero yung katuruan kasi niya, so hindi original yung kanyang katuruan, adaptation din. Pero nung panahon kasi na iyon, galing na kasi ng paliwanag ng salita ng Diyos. Kung paano siya ginawang sugo, wala rin akong idea. Pero alam ko may ano yun, palabas yun. Minsan, panoorin natin dito. Pinagpasiyan nila, Pastor. Ano pinagpasiyan nilang pakita sa Bible scriptures? Oo. Yung may darating. Saka yung ibo mandaragit sa Roman. Claim nila yun, wala tayong magagawa. Kasi claim nila yun. Ang mahirap lang kasi doon, yung in-exclusive nila yung kaligtasan. Sila lang, sa mga pananampalataya kasi parang sila lang yung nag-exclusive eh. Na kung hindi ka miyembro ng Iglesia ni Cristo, wala kang kaligtasan. Sa atin, di naman ganun eh. Pwede ka namang pumasok dito na ano eh, sa atin eh. Bride, kung gusto mo maging bride. Oo, tama. Hindi na ako pupunta doon sa joke kasi pangit. Baka magtawa lang tayo. Yun kasi, propeta kasi ang tingin nila tayo. Kaya, tulad din natin, meron tayong prophet. Ang pagkakaiba ng ating prophet sa ibang prophet, major yung propeta natin. Ang minor prophet kasi, limited yung saklaw na ibibigay sa kanya na vision. So kung ano ibinigay lang sa kanya na vision, sasabihin niya, magaganap yun. Ang pagkakaiba ng ating mensahero na major prophet, may kakayanan siya na ibalik tayo sa katotohanan. Yun ang pagkakaiba. Ang major prophet, may kakayanan, ibalik ka sa salita ng Diyos. Ang minor, wala. Pero meron siyang gift na makita yung bagay na darating. Yun ang minor prophets. So once, hindi palaging nagkakaroon ng major prophet. Magtatanong na ako, na magtatanong. Sabi ko, may correlation yung restoration. May correlation po ba yung restoration? Matapos na siya. Tatabi. Hindi niya kailangan balik ko sa different part lang. Ng intermediate state. Yes po. Isa nila po ang correlation yung restoration. More on kung anong sinasabi kasi ng Biblia na pag ikaw ay masama, pupunta ka sa impyerno. Kung ikaw ay mabuti, pupunta ka sa langit. Doon na sinasabi sa loob. Pero pagdating sa predestination man sinabi mo. Ang predestination kasi sa atin, hindi yung inassign ka na ng Diyos doon, diyan ka pupunta. Ikaw, nakasign ka na sa impyerno, diyan ka na pupunta. Ikaw, nakasign ka sa langit, diyan ka na pupunta. Hindi ganun ang predestination natin. Dahil binigyan kasi tayo ng free will ng Diyos. At yung free will na yun, mga kapatid, yun ang magdi-decide saan tayo pupunta. Bagamat, kung nabuhay ka ayon doon sa sinasabi ng banal na kasulatan, magaganap sa iyo yung bagay na dapat maganap. You're chosen before the foundation of the world, sabi ng banal na kasulatan. Hindi magaganap yun, maliban na may pamuhay mo yung salita ng Diyos. Dahil yun ang pagkapili mo. Si Kristo ang salita ng Diyos. At kung ikaw ay pinili ng Diyos kay Kristo bago pa man itinatagang sanlibutan, then kailangan maging kamukha mo si Kristo para masabing predestinated ka na mapabilang sa pinili bago pa itinatagang sanlibutan. So kung ikaw ay predestinated, in that sense, lalakad ka ayon sa salita ng Diyos. Yan naman sasabi na predestinated ka na pupunta sa langit. Pero kung taliwas ang lakad mo, pasalagsan sa salita ng Diyos, predestinated ka na pupunta sa impyerno. Ang predestination natin. So it's more on based on free will. Binigay ng Panginoon sa atin. At mahahayag sa buhay natin kung saan tayo pupunta.
ayon sa buhay na pinamumuhay natin. May iba kasi ganun ang pananaw nila. Parang inasay na ng Diyos, ikaw sa langit, ikaw sa impyerno. Sa atin, walang nakakaalam. Diyos lang ang nakakaalam sa tayo pupunta. Ang mahalaga, may papamuhay natin yung salita ng Diyos na magdadala sa atin sa langit. Oh, ako, mahaba-haba pa tayo. Very good. Yung katawa ba namin sa kalibali? Sa lang yung katawa ba namin, itatawag ba natin sa kalibali? Ayon sa karas, sa bilang sa namin, yung katawa ba yan sa kalibali? O kinuha yung katawa yung patay? Ang Theophany kasi is the visible manifestation, divine manifestation. Kaya na yung masasama, hindi mo pwedeng masabing ano eh. Meron silang Theophany body. Pagdating sa anghel, kahit si Kristo, sabi niya, meron siyang anghel ng Panginoon. Yung nagpakita kay Samson, anghel ng Panginoon. Nagpakita kay Moses, anghel ng Panginoon. Nagpakita kay Joshua, anghel ng Panginoon. Pero alam natin, ang anghel na yun ay katawan na ginamit ng Diyos para makita natin siya, magkaroon ng visible manifestation ng Diyos. Tayo, sa Matthew chapter 18 verse 10, sinabi na meron din tayong katawan na palagi nakatingin sa Ama, at yung katawan na yun na nakatingin sa Ama ay tinawag din anghel. Pero si Brother Branham, inog na ito sa Theophany. Na kung yung bata, meron siyang katawan na nakatingin palagi sa Panginoon, ganoon din yung matanda. Meron din tayong katawan na nandoon na palaging nakatingin sa Panginoon, at yung katawan na yun ay tinatawag na Theophany. Okay. Nasama po tayo yung mga anghel na kasama sa Satanas? Hindi ko na-forward. Yung mga anghel na kasama ni Satanas na di ba, inulit sila. Nasala po tayo yung mga anghel. Meron silang ano eh, sabi kasi ng banal na kasulatan, iniwanan nila yung tamang lugar na dapat nakalalagyan nila. Makikita natin yan doon sa Revelation chapter 12, kung hindi ako nagkakamali, na yung dragon, hinugot niya sa pamagitan ng kanyang buntot, ay kinuha niya yung one-third host ng heavenly host. Pag sinabi mong heavenly host, wala, hindi mo mabibilang yan. Ang bilang na hindi mo mabibilang. Walang sinabi yung trillion. So, ganon karami yung nahatak. Kasi pag titignan mo sa Isaiah, minasabi doon kasi na yung buntot ay pandaraya. Kaya, makikita natin na yung one-third host ng heavenly host, angelic host, na gaya ni Satanas, at sila ay nasa isang kalalagayan. Nasa kalalagayan na naghihintay ng judgment. Kasi niwanan nila, alam na, akala ko nga rin dati, sila yung mga ano eh, pumapasok sa katawan ng tao. Pero nung binasa ko maigi ang message, hindi pala. Ang pumapasok sa tao pala ay mga demonyo. At ang demonyo at yung fallen angels magkaiba. Okay, tandaan po natin, tandaan ninyo ang pagkakaiba. Ang fallen angels, they don't have a body. Physical body. Demons have. They are disembodied. Ang parusa sa kanila ng Diyos ay mawalan ng katawan. They were disembodied. So they are spirits seeking for a body. Nasusundan po natin. Kaya nga, kahit saan, basta katawan, basta may mapasok sila, mapatao man yan o mapahayop, basta may mapasukan sila dahil naghahanap sila ng katawan. At ang masama, ito yung mga nagiging sakit. Yung mga demonyo, yun ang mga nagiging sakit. So, pag ikaw ay malinis, sabi ng banal na kasulatan, aalis. Pero pag ikaw ay nawala sa hulog, nawala ka sa kalooban ng Diyos, magsasama ka ng 7 na demonyo, meron mo yun. 7 demonyo yun nandun sa katawan mo. Eh yung ano nga, Gadara, 2,000. Alam niyo ba yan? Oh. Gadara. Sa Mark chapter 5. Oh, Legion. Ang Legion, mga kapatid, ay 2,000 foot soldier. Dirin ninyo yun. Yun ang bilang na nandoon. Kaya tignan ninyo, napakalakas niya. At tignan ninyo, ako na, nasubukan ko na mga kapatid na ano.
Noong nandun pa kami ni Sister Joy kina Pastor Danny Del Mundo, joint fellowship, tapos may inaalian na isang babae. Yung inaalian na, di bata pa ako sa pananampalataya noon, inaalian na babae, nilagay pa naman sa harap ko. Ewan ko, sinusubok ako noon. Yung mga mananampalataya, di mo rin alam kung anong motibo sa buhay. Inilagay sa harap ko. Kasagsagan noon na yung iharap mo sa akin ang demonyo, lalabanan ko, ganun yung ano ko lang. Oo, wala pa kailang sa demonyo noon. Saan nilagay sa harap ko? Hindi ba, nagawin mo ito. Pinagpray ko. Hindi ko naisip, maraming pastor na nandun, bakit hindi nila ginawa? Naisip-isip ko na lang. Mga lagoyo ko na kasi nung pagbaba ko at pinagpray ko, biglang may makita pastor, siya nandun sa pulpito. Ano ito ginawa sa akin? Parang pinalabas, pinabayaan ko yung gampanin ko. Pero habang pinagpray ko, sumuka. Sumuka ng maitim na bagay. At hindi ko alam, yung umawak sa kanya, nagtatalsikan. Nagtatalsikan sa akin, napakalakasan. Hindi ko binukay yung mata ko. Basta pinagpray ko, pinapalaya yung spirito. Nagawa yan, joint fellowship. Unang joint fellowship ng sa Isidro. Katapos, pagulat ko ng mata ko, mahilaro na. Susunod. Ibo ka mo mata mo, baka masuntok ka. Sabi nila, kasi Sister Pastor Paning, nangyari sa kanya yun. Pinagpipray niya, bigla siya yun, dayan. Ewan ko siya, pero pinito niya sa akin, huwag mong pipigit. Hirap ako manalangin ng gano'n eh. Hirap manalangin ng alam ni Sister Joy, kasi kasama ko siya. Grabe, ang lakas niya. Kaya hindi lang isang tao nandoon. Ilang demonyo ang nandoon. Napakalakas niya. Dito rin yung ating kapatid na pumanaw na, si Brother Romel. Brother Romel, ang kanyang girlfriend ay si Shea. Nung ibabaptize na si Shea, kung ayaw ni Shea, biglang may pumasok sa kanya na nalinan din naman sa Espiritu. Grabe may early experience. Salamat kayo, hindi nyo na-experience eh. Pero kung gusto nyo, kaya natin mangyari dito. Biglang ang boses niya, naging lalaki. Babaeng-babae yun. Tapos, nagagalit siya, nalilisik ang mata. Nagalit. Ayaw kong hawakan dahil babae. Sabi ko, Brad, hawakan mo, papanalangin ko. Dahil ikaw ang boyfriend niya, hinawakan niya. Hirap na hirap siya. Halos tumalsik si Brother Romel. Sinablador din, takpok-tok! Tapos umilip din lang ganito sila ni Jonathan. Diba, siyempre, nabigla, first time din nilang nakakita ng gano'n. Kung may idea na ako, mga kapatid, di bata pa si, wala pa yata 20 years old ni Brother Joel nun. Talagang, kahit ako na masisindak ako pag gano'n nakita ko. Ayun. Pagka-pray, dito, diba? Si Katapos na baptize. Yung girlfriend niya, kasi nandito noon, ikaw, dito ka noon? Dito ka noon? Nandito ka noon? Grabe na? Oo, nagwaya. Nandito pala si... Kasi mga early experiences mga kapatid, grabe. Tumutubo pa lang yung iglesia, grabe yung pagganit na nangyayari sa amin. Pero grabe no? Walang gawain na hindi kami umiiyak, walang gawain na hindi kami lumulunga, walang gawain na hindi tumutulak uho. Ang lit lang, nag-umpisa pa lang kami, ito lang. Pero grabe yung pagkilos ng Panginoon. Hindi ko yata nasagot pa ng buhay sa'yo. Nasagot ko na. Yung katawan. So yung katawan ng anghel, kung Chopani ba yun, o yung hindi kasi mag-exist na celestial body, sigurado ako. Pero kung tawagin mong Chopani body, divine manifestation, ang Diyos lang kasi merong right na magkaroon ng divine manifestation. Marami tayo, dahil pride tayo. Kaya meron tayong Chopani body rin. Nung dumating dito ang Panginoon, kasama niya yung mga anghel, physical body naman niya. Nag-create ang Diyos ng katawang lupa. Pero yung katawan, pagdating doon sa angel of the Lord, yung ginagamit ng ating Panginoon, sigurado ako doon, Chopani yun. Chopani body yun, yung anghel na yun. Pero yung anghel per se, kung anong klaseng katawan nila, sa ngayon, ang may sasagot ko sa iyo, celestial body yun. Sa katawan, spiritual na makalangit. Pero hindi ko pamatukoy na yun. Kung yun ay isang Chopani. Titignan natin, i-research natin. Ano tayo, pumasok bro, pero
kasi nabasa eh. Yung, kapag naman diba na gawin siya nila, diba? Kapag naman sa tao, kung saan tao tuwid, namatay siya, malulog sa kanya, nang-reflect. Ewan ko na bakit na to. Paano? Malulog sa kanya, kasi nangin. Pero kung may tao na diba, kapag namatay, retidil na bakit eh. Diba na daan ba? Ewan ko na kung bakit eh. Parang nadaanan ko yan, pero hindi na masyado malinaw sa akin. Tumatanda na tayo. Parang ano ko. Kasi, pag may sakit ang isang tao, nakikita ni Brother Branham, ang itim. Itim na nandoon sa ibabaw ng ulo. Ulo ng may sakit. Itim. Hindi naman yan tinutukoy doon kung anghel yun, demonyo. Mga kapatid. Pero, kung ikaw ay mamamatay, tinalakay natin yung immortal na transportation ng isang mananampalataya ay anghel. Ngayon, nagkakaroon ako ng kaisipan kung yung magdadala sa'yo ng anghel ay anghel ng Diyos o yung Chopani mo mismo. Kasi tinuro ko dati yan, yung anghel. Remember doon sa yung chariots of fire, pero nang tinignan naman walang chariots kundi fire. At sila ay, sabi ng ating banal na kasulatan, ang mga matuwid, ang may takot sa Diyos ay pinapalibutan ng mga anghel. Pero doon sa kay Elias, nung binuksan yung mata ng kanyang servant, ang nakita lamang ay chariots of fire, walang anghel. Mga kapatid. So nakikita natin, anghel yung nakapalibot, anghel yung fire, at yung sumunod kay Elijah ay anghel. So kung Elijah ay sinundo ng anghel, pag tayo namatay, susundin din tayo ng anghel. Pero tandaan din natin na yung ating Chopani ay nandito na din sa anghel. Kaya gusto ko pang i-research ito, gusto ko pang pag-aralan kung yung we travel like a thought because we receive our Chopani, and our Chopani is the angel that will bring us to paradise, o there's an angel talaga that will bring us to paradise. So medyo kinakalaw ko pa sa isip ko bakit na yan. Dati kasi anghel lang nasa isip ko talaga. Pero nung nakita ko yung pag-travel ng Chopani as a thought at yung Chopani as an angel, medyo kakaroon ako ng ibang isipan na baka yung ating Chopani as an angel, yun ang nagdadala sa atin sa paradise, sa ating destination. Kahit ang mga Katoliko, nag-isipan din sila gano'n. Na pag namatay ang isang tao, isusundo ng cherubim. Isang bata, na may pakpak, na ulo lang, walang katawan. Alam niya. Dadali sila ng cherubim sa namin. Okay, so hindi gano'n, natin kasi. Siguro pagkatapos natin ng series na ito, I will look at that. Tatalakayin natin. Kasi magandang talakayin yan. Medyo may kaugnayan pa sa 7th dimension. Ano pa? 5 minutes. Yes, brother there. Natanong ko lang kasi kung pinapatungili ka ang Panginoon kay Adan kay Eva. Kasi si Cain, kung halis sa gabi ng Eden, pinakuha siya ng asawa sa ibang lugar. Mamawat na tayo, pero sige lang. Sige, Brad, sige. Pinapatungili ka ang Panginoon kay Adan, kay Eva. Kasi nung pinalaya si Cain sa halaman ng Eden, pinakuha siya ng asawa sa ibang lugar. Sino ba yung napakasawa niya? Sino ba yung napakasawa niya? Yan ang tanong mo. Kung titignan mo ang banal na kasulatan, chapter 5 ng Genesis o chapter 6? Chapter 5. Doon sa chapter 5, sabi doon, nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at mga anak na babae si Adan. So, ang napakasawa ni Cain, kapatid din. Galing din sa anak ni Adan. Kasi wala ka nang makikita sa banal na kasulatan na nilikha pa ang Diyos. At sa mga panahon na yon, medyo malakas pa yung thoroughbred pa. Kung baka sa hayop, thoroughbred pa yung tao. Matapang, puro pa yung blood. Hindi tulad ngayon, pag nakapangasawa mo ay pinsan mo, lumalabdaw yung dugo, dahil malabdaw yung dugo, mas marami ang possibility na magkakaroon ka ng abnormal na anak kaysa normal na anak pagka mag-anak mo yung napangasawa. Lalo na pag second cousin na? Second cousin? O third cousin? Second cousin ano? Mas malala pag second cousin. So yun. May tanong ka ba, Dan? Follow up. Sige, Brad. Sa ibang lugar, hindi siya nalakuha ng asawa. Sanod, oo. Dami kasi anak niya, Brad. Hindi
Hindi na pinakalaman ko kung ano yan. Ang dami ng anak niya. Eh, hindi kasi isang daan lang ang buhay ng tao noon eh. Siya doon halos, makakaba yung buhay niya. Mga kapatid, at napakarami yung anak niya ng mga lalaki at babae. Saan kumuha ng asawa si Seth? Di ba? Kaya pag nasagot mo yung saan kumuha ng kapatid si Seth, masasagot mo kung saan kumuha ng kapatid si Cain. Kasi wala nang milik ang ibang babae. Tama. So, napag-asawa rin ni Seth, kapatid din yan. So, inaalaw pa naman ng Panginoon ng mga panahon na yon na pwede mo si Abraham ay half-sister niya, si Sarah. Kaya pakilala niya ay kapatid ko, sabi niya kay Abimelech, yung hari ng Egypto. Sinabi niya half-truth, kapatid nga niya pero asawa niya. Pwede pa yun, ng mga panahon na yun. Tayo ay kapatid ni Kristo. Alam niyo ba yan? Pero asawa din natin niya. Kita niya? So, merong type and shadow na makikita ka. Ano ba? Sige, samantalay nyo. Sister. Masama siya. Bakit lang siya magsabi na mahimot na tawagin mo kung yung dalawang kita siya siya na pala masama Ang mahalaga doon sis, yung matanggap niya si Kristo na Panginoon niya tagapagligtas. Kasi tingnan mo yung nandoon sa krus ng Kalbaryo, hindi naman na siya nabautismoan, hindi naman na siya nagkarinig ng salita ng Diyos. Ang totoo nga niya, nung nakita si Kristo, kasama siya na inaalipuran natin Panginoong Kristo Jesus. Pero dumating sa kanya yung kapahayagan na yung inaalipuran nila yung Panginoong Kristo Jesus. At sabi niya, Panginoon, huwag mo akong kalimutan. Sabi niya, at siya ay dinala, sa araw nito, dadalhin kita sa paraiso. So, ang pinakamahalaga, kung wala kang chance talaga, yung unang pagkakataon mo na narinig mo, o gusto mo na maligtas, at sinabi sa iyo ng kaligtasan na yung Panginoong Kristo Jesus. Pero pag ganito, matagal ka nang umaaten, may idea ka na patungkol kay Kristo, hindi mo na ma-apply yun. May grace na, yung biyaya ng Diyos, nakikinapag ka na kasi doon sa biyaya ng Diyos. Nakaka-attend ka, nakakarinig ka ng salita ng Diyos. So biyaya na ng Diyos yun na mapakinggan mo, marinig mo, matuto ka sa biyaya ng Diyos. At pag nagsara yung biyaya ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi ka na pakikinggan ng Panginoon. Pero kung first and last, nung araw na yun, napagtanto mo na ang kaligtasan ay Kristo lamang, at sinabi mo, Panginoon, patawarin mo po, gusto kinatanggapin ng Panginoon at tagapagligtas. Sabi kasi ng Acts 2:21, sino man natatawag sa Panginoon, ay maliligtas, sabi doon. So, pag tumawag siya sa oras na yun, pero kung siya ba ay bride o hindi rin natin matutukoy. Ang mahalaga, naligtas siya. Meron siyang buhay na walang hanggan. Makakapagtukoy lang kasi ang Panginoon eh. Kung bride tayo eh. Pag sa mga bagay na gano'n, tulad ng bata, wala pang kakayanan magsisi. Pag namatay siya, covered siya ng dugo ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Sister Jan, paano kung ayun, tapos talaga niya. Pero meron pa rin slim chance. Yung pinaka-slim chance doon, yung will ng Panginoon. Kung gusto niyang iligtas, kahit hindi siya nagsisi at masama siya, hindi natin mag-question yun. Yun ang pinaka-slim, pinakamali ng chance na yun. Pero based on the Word of God, lost talaga siya. Kasi hindi niya tinanggap ang Panginoong Kristo Jesus bilang tagapagligtas. May mga naligtas kasi tulad na si Queen of Sheba, di ba? Hindi naman siya Israelita. Pero sabi ng Panginoon, babangunin siya sa muling araw. Pero ngayon, hindi siya bahagi ng economy ng Israel. Pero kalooban ng Diyos, nabuhayin siya. Sorry na. Oo, yung mga tanong. Tanong kayo kasi mahalaga to.
Ano to? Eternal destination na to. Pinag-usapan na natin dito. Next Sunday, punta na tayo doon sa hell. Hindi. Ang bilis eh. O mga kabataan, ako magtatanong. Anong tawag doon sa katawan na pupuntahan ng isang bride pag siya ay namatay? Sino yung sumagot? Si Ay. O, ano pang ibang tawag doon? Ang ibang tawag doon ay word body. Chopani body o word body. Tandaan niyo nga. O, susunod. Baka 10 sagot ka, libre ka sa akin. Nakinig kayo mahigit. Tingnan mo. Ano ang tawag mo doon sa pansamantalang kalalagayan pag namatay ang isang tao? Nag-uumpisa sa ay. Kasi kahit sino sumagot. May ginayon kasi na-stimulate yung ano niya. Brain and heart. Anong tawag para pag nagtaas ka ng kamay, huwag bawian ha? Sister Ruby. Yung kalalagayan. Intermediate state. Tama. Very good. Okay. Tayo ba ay naniniwala sa dalawang pagkabuhay na maguli? Oo o hindi? Taas ang kamay. Sige, ayos. Pangalawang sagot mo. Ano ang tawag mo doon sa unang pagkabuhay maguli? O kung di maalam, pwede ka nang maupo. Sinong mga kasagot? Ano ang tawag niyo doon sa unang pagkabuhay maguli? Rapture, tama. Ano ang tawag doon sa pangalawang pagkabuhay maguli? Nabuk. Ano daw? Bago mag-white adjustment muna. Pero magkadugtong yan. Nag-uumpisa sa G. Sige, dada. GR yan, GR. G saka R. Nangawit ka na. Sige, ikaw. Kakat ka na, paano naglalakbay ang isang kaluluwa pag siya ay nasa kanyang chopani? He travels like a... Sige, sinina. Tama? Sabi niya? Travels like a salt, tama? Opo. Wala yung dalawa. Saan humahatol ang 144,000 sa doktrina ng Jehovah Witnesses? Sa langit ba o sa lupa? Sa sumagot? Uy, pagpalipat sa kanila. Well, grabe, aktibo yung mga bata. Langit! Oo, tama yun. All three. Tama yun, sa langit. Yun ang pagkakaiba natin. Sa atin kasi literal mismo, nandito tayo sa lupa. Kasama natin si Kristo na hinatulan, mga kapatid. Okay, sino ang sumunod kay Miller? G. White. Ano yung kaisipan ni Miller pagdating sa 1844? Doon, darating ang Panginoon, Jesus. Pero nung kinorek ni Ellen White, anong sabi ni Ellen White? Pumasok ang Panginoong Kristo sa pinakabanal na lugar at anong ginagawa niya doon? Investigative judgment para mapili yung mga matutuwid at yung mga matutuwid, mga kapatid. Okay? Sila naman yung bubuhayin at mapupunta sa langit. Iba sa kanila eh. Tayo pag na-rapture tayo, yes, pupunta tayo sa langit, pero magkakaroon tayo ng earthly millennium. Sila pupunta, pag binuhay sila maguli, nandun sila sa langit at iimbestigahan nila yung mga kakatulad ng mga masasama. So, sino-sino yun? Para patunayan na tama yung desisyon ng Diyos. Okay, sa katuruan ng INC, ang patay ba ay may malay o wala?
Wala. INC pababa. Kikita niyo dyan, walang malay. So walang malay. Sayang, sabi ni Ice. Sige, hindi ko sasagutin. Paano mo pagkakasunduin yung kaisipan na may malay at walang malay, yung patay? Paano natin mapagkakasundo? Kasi sa lahat ng pananampalataya, it's either may malay o walang malay. Tayo, bakit natin maipagkakasundo yun? Sa paanong paraan? Siya ay walang malay kapag yung point of view ay earthly o sa pamagitan ng mata, pananaw ng tao. Pero kung ito ay pamamagitan ng pananaw, mga kapatid, ng nasa langit o tulad ni Juan, ang makikita mo, buhay pala, may mali pala. Mga kapatid, yung tao, bakit ako rin ang sumasagot? Okay. Anong pagkakaiba ng evangelical sa reform? Ang evangelical, anong meron sila? At ang reform, anong wala sila? Ang evangelicals, para alam niyo kasi tulad ko, yung nakausap ko, may kulang na unawaan, kaya pala meron kaming konti na hindi hindi ma-Italy nung nag-usap kami, kasi sa kanila, all true believers ay maliligtas. Kaya hindi niya makita na yung foolish virgins ligtas. Tapos, hindi niya ma-Italy na sa kanya kasi, only by the grace of God, naniniwala din kami yan. Pero sa kanya, sabi niya, paano yan kung hindi niya maganap yung tatlong baitan, wala tayo kaligtasan? So, ganun yung mga tanong niya. Matanong naman lahat. Pero kung nakita ko na ito noon, kaya nag-alaman ako, siguro mas maganda yung pag-usap namin. Anong pagkakaiba? Evangelicals, naniniwala na may lahat ng true believers, totoo man na ng palatay, maliligtas. Ano ba? Tatlo yan. Tatlo pa. Saka yung tulip, i-reception yung tulip man. Sa report naman yan. Yung dalawa silang naniniwala sila sa dalawang two resurrections. Okay, naniniwala sila sa two resurrections. Naniniwala sila na may millennium. How about reform? Ang reform ay naniniwala ba sa millennium? Hindi. Reform. Alam niyo kung wise kayo, nasasagot niyo na ako. Bakit? Kasi sa kamay ninyo, hindi ko kayo, hindi nyo ginagamit. Sa inyong mga kamay, may konti ko kayo, hindi ko ginagamit. Nandiyan ang sagot karamihan. Ako. Dapat wise virgins tayo, wise tayo dapat. Sino mga magagaling? Mukhang magaling sa konti ko to si Jello. Jello, sige. Nasaan nga? Ano mo nang binasa mo? Tatanong ako doon. Sa una? Sa taas? Sa taas. Ano ang tawag mo doon sa unang paghahatol na ginagawa sa mga namamatay na Katoliko? Mag-umpisa sa P. Konti ko, dali. Hindi. Pagkatoliko, pupuntahan yun. Pero may ginagawang paghahatol. Anong paghahatol na? Anong tawag mo doon sa paghahatol na ginagawa? Second column. Pangalawang column. Pangalawang hanay, hindi kita dyan sa mag-umpisa sa P. Yes. Particular judgment. So yun ang dahilan para matukoy kung sino pupunta sa langit o hindi. Okay na tayo dyan. Next Sunday, pupunta na tayo sa Science, pagkalasamantalahin ninyo. Okay, marami kayong samantalahin ninyo dahil hindi yung pagkakataon makapagtanong kayo ng malaya. Kaya samantalahin ninyo. Normally, pagkatapos ang gawain, uwian na tayo. Kaso, matagal ulit siguro ito. Magkaroon tayo ng ganito. Sinamantala ko lang kasi wala si Brother Joel, walang magtuturo, kaya ginawa ko ng pagtuturo. Sarap para makita rin ninyo yung paraan ng pagtuturo. So tayo tumayo na lahat, tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito, Lord God. Pinakita mo sa amin
kung ano ang ibig sabihin ng pansamantalang kalalagayan, ng iba't ibang pananampalataya. At kapag sinusuri po namin, inihahambing po namin ang katuruan na tinanggap po namin sa aming mensahero, nakikita po namin na napakaganda. Panginoon ang iniwanan niya sa amin na aral. Wala po kaming makita na problema dahil yung mga ibang nakita namin ay tila baga nagkaroon ng dalawang paghahatol kung saan sinabi mo sa Hebrews Kapitulo 9:27, Panginoon, minsan lang mamatay isang tao at ang kasunod nito ay paghahatol na. Wala kang binanggit na iba pa na paghahatol na mangyayari. Pinakita mo rin sa amin kung paano namin mapagkakasundo yung buhay na may malay, yung patay na may malay, at yung patay na walang malay. Bakit? Ang ibang pananampalataya naniniwala na pag namatay ang isang tao ay walang malay doon sa kanyang kinalalagyan, at ang iba naman ay naniniwala na ang patay ay may malay. Pinakita mo rin sa amin na hindi natutulog ang isang patay at hindi ito nananatili sa libingan. May isang kalalagayan siya na pansamantala na naroon siya habang hinihintay niya ang kanyang huling hantungan. Salamat doon Diyos dahil naunawaan na po namin ang bagay na ito. Hindi man isang preaching, Panginoon, na nangyari sa umagang ito, pero may bagay po kami natutunan at tsansa na magtanong para lumago kami sa aming kaalaman, Panginoon, patungkol sa bagay na ito. At sa mga bagay na hindi nabigyan ng katugunan sa umagang ito, Lord God, kayaan mo Diyos na sa susunod na mga pagkikita-kita po namin ay magkaroon na po ito ng katugunan. Salamat sa kabutihan mo sa amin lahat. Salamat sa patuloy na pagkikitungo mo sa amin. Napakaliit po ng church po na ito, pero napakabuti mo. Panatilihin mo po nawa, Panginoon, ang kadalisayan ng aming puso, isipan at damdamin, Panginoon. Ayaw na po namin magulo ito. Ayaw na po namin na makatanggap pa ng ibang espiritu. While others, Lord God, nakikita ko yung iba, busy pa sila. Nalulungkot ako dahil yung mga iba ay busy pa, Panginoon, na magtayo ng kanilang mga kaharian sa mundong ito. Kakalungkot. Sana ang inaatupag na lang, Panginoon, ay paano maganda sa iyong pagdating. Kaya dalangin ko na nawa kumilos ka rin sa kanilang mga buhay. Mahinto na sana ang politika, Panginoon, sa samahan na ito, at ang atupagin na lang ay paano magtulungan para maabot, Panginoon, ang bagay na hinihiling mo sa amin. Walang maiiwan, kundi kami po lahat ay sama-sama na paroroon dyan sa kinaroroonan mo. Tulungan mo po kami dahil wala po kaming kakayanan. Bigyan mo po kami ng tamang focus, Panginoon. Paano po namin gugulin ang aming buhay sa mundong ito habang hinihintay po namin ang iyong pagdating. Marami pong distraction kami na natatanggap. Kung minsan katatapos lang ng service, Panginoon, meron agad inaalok ang kaaway para ilayo ang aming isipan at damdamin sa iyo. Nadadala kami agad. Kaya tulungan mo kami na maging matatag sa aming pananampalataya. Malabanan po namin lahat, Panginoon, na gawa ng prinsipe ng hangin. May taboy po namin sa aming mga buhay, Panginoon, at manatili po kami nadalisay sa iyong harapan, banal, Panginoon, at kaaya-aya, tanggap. Maging masamyong bango, nawa tuwi na palagi ang buhay namin sa iyong harapan. Magpagdudulot, Panginoon, ang ngiti sa iyong mga labi. Galak na kami naglalakad, Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban. May pagmamalaki tulad ng ginawa mo kay Job. Tignan ninyo, si Job. Yan mo sana na si Job. Kung paano siya naglalakad nang may katuwiran. Nawa ganon din mo kami may pagmalaki, Panginoon, na kaming mga anak mo ay naglalakad din, Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban. Ayon, Panginoon, Lord God, sa nakikita mo na karapat dapat kaming tawagin na mga anak ng Diyos. Ibukod mo kami, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming magawa. Panalangnan mo kami palagi, Panginoon, na hindi namin maaring tawirin ang mga bagay
may tinagda mong hangganan para sa aming mga anak mo, para sa aming mga nobya ni Kristo. Pigilan mo kami. Wala kaming kakayanan kung minsan, Panginoon, na matanggihan ng alok ng kaaway, ngunit mayroon kang kakayanan para kami, Panginoon, ay gabayan sa lahat ng katotohanan at ipakita ang mga bagay na darating. Kaya mong ipakita ang mga bagay, Panginoon, ikaw kapahamak po namin. Kaya mong sabihin sa amin, Panginoon, na huwag namin gawin ang mga bagay na ikakapahamak po namin. O, nagilang Diyos, kami po itiklog tuhod sa oras na ito. Binababa po namin ang aming mga puso at nagsasabing, salamat sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat sa pagtaguyod mo sa amin. Salamat sa mga kagalingan sa aming mga katawang lupa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa mga paghipo mo sa aming mga puso. Kung magkaroon po kami, Panginoon, ng tama, maganda, wasto, na mga damdamin, banal, mga Diyos, Panginoon. Salamat dahil sa mga pagkakataon, Panginoon, na kinakalaw-kaw ng kaaway ang aming puso at isipan, Panginoon, nariyan ka para gabayan kami, gawin ang tama, Panginoon. O patawarin mo kami kung minsan, Panginoon, nakagawa kami ng mga bagay laban sa iyong banal na kalooban. Kung dumadating ang pagkakataon, Panginoon, pinanghihinaan po kami dahil sa mga maling kaisipan, dahil sa mga maling namin. Kaya mo, Lord God, na palagi nawa, Lord God, pag dumating kami sa ganung pagkalagayan, iwasto agad upang hindi kami mapalayo sa iyo, Lord. Salamat, salamat sa buhay na ito. Salamat sa mga kapatiran na narito sa umagang ito. Salamat, Panginoon, tinaguyod mo ang aming gawain sa umagang ito, Lord God. Oh, purihin ko, O Diyos. Lukluk ka sa pinakamataas na lugar na bahagi ng aming puso. Maghari ka sa aming buhay. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo Jesus, ito po ang aming samudalangin, lahat ng maraming sabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. At tatawagan po na si Brother Kel. Pagbabago doon sa ating bibigay ko na lang sa iyo, Brother Ken, para may spread bibigay ko yung bagong outline ng ating gawain. God bless you. I'm Apostle. Bago tayo naman ng mga sa ating gawain, bakit ko natin yung sinasabak? Di ka po'y hinaan mo, ilinis at binago, walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, lagi ko'y sambit ang papoy, puso ko'y umaawit. Ito ang kailan pa man, iyang iyong kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pag-aalay, sa'yo maraman.
dakila ka. Ang puso ko'y nakita mo, ang tulad ko ayon sa pag-ibig mo. Itong buhay ay inaalay ko, ito ang aking magagawa ko. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y tataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y tataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan ko'y tataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y tataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y tataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y tataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Praise. Dahil po lahat ay buko at manalangin. Dakilang Diyos, muli salamat sa araw na ito, Panginoon. At muli mo kaming tinuruan. Nawa, Panginoon, kaming lahat ay natuto, Panginoon. At huwag mong pabayaan, Panginoon, na ang pagpapagal ng aming mahal na pastor ay mauwi lamang sa nadinig ng kabilang tenga at lumagpas sa kabilang tenga. Pagkus nawa, Panginoon, ito ay manahan sa aming kaisipan at mahulog sa aming puso. Nang sa gayon, Panginoon, makakalakad kami ayon sa iyong sakdal na kalooban. At dalangin namin, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Papalad kaming lahat sapagkat nakikita namin, Panginoon, na kami ay nasa katotohanan. Saan man namin tingnan ang aming mananampalataya, Panginoon, sa mensahe, sa banal na kasulatan, Panginoon. Ito ay lumalapat, Panginoon, sa iyong salita. Lord, dalangin namin na pagtagpo-tagpuin mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Pagkaisa-isahin mo, Panginoon, ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming diwa, Panginoon.
Nang sa ganun, Panginoon, maging isa kaming invincible church na walang makakadaig, walang makakatalo, hindi makakapasok ang anumang uri ng gawa ng kaaway. Lord, salamat din sa mga kagalingan na pinagkaloob mo sa aming mga kapatid, Panginoon. Walang imposible, Panginoon, sa panalangin ng nagkakaisa, Panginoon. Panalangin ng mga mananampalataya, Panginoon. Isa kang dakilang Diyos, Panginoon. Lord, napakabuti mo sa amin. Nawa, Panginoon, maibigay namin sa iyo ang lahat sa amin, ang aming buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong kaisipan, Panginoon, ay maialay namin sa iyo. Ikaw ang maging number 1 sa aming puso. Lord, tulungan mo kaming lahat na ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Lord, salamat sa oras na ito sa mga ginamit mo, Panginoon, sa aming music ministry, sa aming MC, sa aming song leader, sa aming mahal na pastor, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo siyang gabayan, patuloy mong ibigay ang kanyang kalakasan sa punang kanyang sambayan, at ilayo mo siya, Panginoon, sa mga uri ng gawa ng kaaway. Ganon din kami lahat ng mga magkakapatid, Panginoon. Tulungan mo kaming lahat. Ilayo mo kami sa mga uri ng gawa ng kaaway. Nananalig kami, Panginoon, sa iyong sinabi, ang mga banal ay binapakura ng iyong mga anghel. Lord, salamat muli, Lord, sa napakabut. Ikaw isang Diyos na makapangyarihan kung ano ka noon, ganun ka rin ngayon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay. Dalangin mo po kami ng payapa at ligtas sa aming pansamantalang tirahan. Kung paano mo kami ginabayan papunta rito, ay ganun mo rin kami gabayan, Panginoon. Sapagkat kami ay magpupuri sa iyo sa balang araw sa piling mo, Panginoon. Sumasama kami at maghahawag kamay kami na masasabi namin, kapatid, napakasarap ng pagtatagumpay. Kapiling na natin ang ating Panginoon, tayo ay nagtagumpay na. O Lord, nawa ay hindi lamang sa aming isipan, sa aming karunungan, nawa, Panginoon, mapunta sa aming mga puso, Panginoon, at makita namin, Panginoon, ang malapitan, Panginoon, na nalalapit na, Panginoon, ang pagpunta namin dyan sa iyo, at nawa, kami ay maging salita mo. Muli, Lord, salamat muli, Panginoon, sa araw na ito, at kami ay nakapaglingkod pa sa iyo, at kami ay may hininga pa ng buhay upang ipagpatuloy, Panginoon, ang aming mga gawain. Sabi nga mo nga, Panginoon, sa iyong banal na salita, ang gumigihig ay pagpatuloy lang, ang gumigihig niya. Kung ano man ang ginagawa mo sa araw na ito, ay pagpatuloy mo lang. Basta huwag mo lang kalimutan ang Panginoon at siya maging number 1 sa ating buhay. Muli po, Lord, mapasayo ang walang hanggang papuri sa buntang at mga pangyayang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, magsabi na, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.